Ayan, talo ang Gilas Pilipinas. 69-66, tatlo lang. Marami nagsasabi na tatambakan lang daw. Ang pumahigit yung lamang, pero muntik pang manalo. 60, hindi lang pumasok yung tira ni Papa Dwight. Pero as a Gilas fans, ito rin yung mga takeaways ko sa ating Gilas lineup. So, I'm not an expert. Opinion ko lang to as a Gilas fans. So, ito nga yun. Siyempre, number 1. Matagal na rin hinihiling ng mga Gilas fans to. A legit 3-point shooter. Nakita naman natin na wala talaga tayong legit na 3-point shooter. Hirap na hirap tayo na makapasok sa loob. Halos lahat ng tira natin kalaban New Zealand is galing sa labas. Hindi pumapasok, kaya badly needed talaga yung 3-point specialist. Kasi kailangan talaga natin ng 3-point specialist para lumuwag yung floor. Kasi yun nga, tulad kanina, hindi pumapasok yung mga tira natin. Nagko-concentrate yung depensa ng kalabans inside the paint. Kaya hindi tayo makaganong makapag-penetrate. Kaya kapag nagkaroon tayo ng legit na 3-point shot, tagal luluwag yung yung depensa ng kalaban, lalo na sa paint. I think maraming Gilas fans nagre-request na nga si Jordan Heading. Yan, matindi talaga yan si Jordan Heading. And number 2, hindi ako basher ni Junmar Fajardo or what, pero kita naman natin kanina versus laro nila kontra New Zealand na hirap talaga si Junmar na maglaro ng sentro kapag mobile yung big man, tumitira sa labas, maliksi. Hirap talaga siyang gwardiyahan. Kaya I think coach team ko na need na talaga palitan si JMF. Ang dami niya ng kontribusyon sa Gilas Pilipinas from 3 World Cup na siya, di ba? Pero I think kailangan na talaga palitan si Junmar kasi kapag nandiyan siya sa floor, talagang siya yung inaatake ng opensa ng kalaban. I think ang papalit sa kanya is si Justin Baltasar na talaga, which is very versatile. Tapos yung pangatlo is I think kailangan mas magtiwala si coach team sa ating mga young guns. For me, hindi na sila young guns. Siyempre, may experience sila overseas, sa international. Yun, kailangan niyang bigyan man more minutes si Carl Tamayo. Kasi si Carl Tamayo pag nasa loob ng floor, parang kinakabahan siya, yung kunting mali lang niya, feeling niya ilalabas siya. Kaya coach team need na pagtiwalaan si Carl. Kasi kita naman natin, kaya ni Carl makipagsabayan. Kailangan lang niya ng minuto at saka tiwala. Kasi kapag kita natin, kapag nagsasabay si AJ, Edu, at si QMB, nagkaklag yung paint kasi hindi sila naglalaro sa labas, sa loob lang sila. Pero when you have Carl Tamayo at number 4 and number 5 si Edu at saka si Edu or si QMB, talagang maluwag yung space sa gitna to penetrate. Yun lang naman ang aking mga key takeaways. Kailangan natin mag-add ng shooter, a versatile big which is Justin Bastar to palitan si JMF, and coach team need to trust Carl Tamayo to play at number 4 position. And when para pagmasok din si Justin Baltasar, pwede rin siyang kapalitan ni Carl Tamayo at na number 4 and AJ Edu at number 5 and QMB at number 5. Siyempre pag bumalik pa si Kai Soto, talagang maganda rin na rotation yun. Yun lang.